Ngayon pag-usapan natin kung bakit nga ba nag-invest si Elon Musk dito sa Pilipinas at ano ang pwedeng ma-i-contribute nito sa ating bansa. Ang desisyon ni Elon Musk na mamuhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, ang SpaceX, at ang satellite internet service nito, ang Starlink, ay hinihimok ng ilang strategic, economic, at technological factor. Bilang isa sa mga nangungunang innovator at entrepreneur sa mundo, ang mga pakikipagsapalaran ni Musk ay madalas na nakaayon sa kanyang pangmatagalang pananaw at sa potensyal para sa makabuluhang paglago sa mga umuusbong na merkado. Ang Pilipinas, na may kakaibang heograpikal at pang-ekonomiyang tanawin, ay nagpapakita ng isang nakakahimok na kaso para sa pamumuhunan ni Musk. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng mahigit 7,000 ka-isla, na nagpapakita ng malaking hamon para sa infrastruktura ng komunikasyon ng bansa. Ang mga tradisyonal na fiber optic at terrestrial network ay nagpupumilit na maabot ang mga malalayong lugar dahil sa mga paghihirap sa logistik at mataas na gastos na nauugnay sa paglalagay ng mga cable sa malawak na karagatan. Ang digital divide na ito ay nagpapalala ng socio-economic disparities, na may mga rural at underserved na lugar na may limitadong access sa maasahang internet connectivity. Nilalayo ng Starlink, ang satellite internet service ng SpaceX, na lutasin ang problemang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng high-speed internet sa pamamagitan ng isang constellation ng low Earth orbit, LEO, satellite. Hindi tulad ng tradisyonal na mga serbisyo ng satellite internet na tumatakbo sa mas matataas na orbit at dumaranas ng mataas na latency, ang mga LEO satellite ng Starlink ay nag-aalok ng mas mababang latency at mas mataas na bilis, na ginagawang perpekto ang mga ito para sa pagtulay sa agwat ng koneksyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-deploy ng Starlink sa bansa, nilalayon ni Musk na magbigay ng solusyon na makapaghahatid ng maasahang internet access kahit na sa pinakamalayong at liblib na lugar, sa gayon ay nakakatulong na gawing demokrasya ang pag-access sa impormasyon at mga serbisyo. Ang Pilipinas ay may lumalagong ekonomiya na may malakas na sektor ng serbisyo, isang umuusbong na industriya ng BPO, business process outsourcing, at isang kabataan, mahilig sa teknolohiyang populasyon. Gayunpaman, ang potensyal sa ekonomiya ng bansa ay kadalasang nahahadlangan ng hindi sapat na infrastruktura, lalo na sa larangan ng digital connectivity. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Pilipinas, si Elon Musk ay gumagamit ng isang merkado na may malaking potensyal na paglago. Ang pinahusay na pag-access sa internet ay maaaring mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya, lalo na sa sektor ng teknolohiya, sa pamamagitan ng pagpapagana ng higit pang mga negosyo na lumahok sa digital na ekonomiya, pagpapaunlad ng pagbabago, at pag-akit ng dayuhang pamumuhunan. Bukod dito, ang pagpasok ng Starlink sa merkado ng Pilipinas ay maaaring magpasigla ng kompetisyon sa mga lokal na tagapagbigay ng telecom na posibleng humahantong sa mas mahusay na mga serbisyo at mas mababang presyo para sa mga mamimili. Ang pagpapakilala ng isang bagong manlalaro sa merkado, lalo na ang isa na may advanced na teknolohiyang alok tulad ng Starlink, ay maaaring makagambala sa status quo at mahikayat ang mga lokal na kumpanya na i-upgrade ang kanilang mga infrastruktura at mga alok ng serbisyo. Ang Pilipinas ay estratehikong matatagpuan sa Timog Silangang Asya, isang rehiyon na lumalaki ang kahalagahang pang-ekonomiya at kahalagahang geopolitikal. Ang kalapitan ng bansa sa mga pangunahing merkado tulad ng China, Japan, at South Korea ay ginagawa itong isang kaakit-akit na lokasyon para sa pagtatatag ng isang foothold sa mas malawak na rehiyon ng Asia-Pacific. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Pilipinas, maaaring ipoposisyon ni Musk ang SpaceX at Starlink upang palawakin ang kanilang presensya sa mga kalapit na bansa na ginagamit ang Pilipinas bilang gateway sa rehiyon. Higit pa rito, ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon kung saan maraming mga bansa ang nagpapaunlad pa rin ng kanilang mga digital na infrastruktura. Nagpapakita ito ng pagkakataon para sa Starlink na itatag ang sarili bilang isang kritikal na manlalaro sa digital transformation ng rehiyon. Habang ang mga bansa sa rehiyon ay lalong binibigyang prioridad ang koneksyon upang himukin ang paglago ng ekonomiya, maaaring maging mahalagang kasosyo ang Starlink sa pagkamit ng mga layuning ito. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming sakuna sa mundo na madalas na nakakaranas ng mga bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan.
Ang mga natural na sakuna na ito ay kadalasang nakakagambala sa mga network ng komunikasyon na nag-iiwan sa mga apektadong lugar na nakahiwalay at humahadlang sa mga pagsisikap sa pagtulong. Ang infrastruktura na nakabatay sa satellite ng Starlink ay likas na mas nababanat sa mga ganitong pagkagambala kumpara sa mga network na nakabase sa lupa, na ginagawa itong isang napakahalagang tuol para sa pagtugon at pagbawi sa sakuna. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng maasahang network ng komunikasyon na maaaring mabilis na maideploy o maibalik pagkatapos ng isang sakuna, maaaring makabuluhang mapahusay ng Starlink ang katatagan ng bansa sa kalamidad. Ang kakayahang ito ay umaayon sa mas malawak na pananaw ni Musk sa paggamit ng teknolohiya upang malutas ang mga problema sa totoong mundo at mapabuti ang kalidad ng buhay para sa mga tao sa buong mundo. Maraming salamat sa iyong panonood, sana meron kayong natutunan, at kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like then subscribe na lang po, salamat.